yung hindi naiinitan? Lahat, ano? Hindi na pamahal. Amen. So, bago po ako mag-umpisa, ay samahan niyo muna po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Diyos sa umaga ito. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya, pagpapalat, kabihingan. At sa aming pagpapatuloy, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, sa iyong banal na Espiritu, na siyang umagitna sa bawat isa sa aming Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ang iyong Espiritu, Panginoon, ang magbigay ng pangunawa at bukas na puso't isipan sa bawat makikinig. Kaya hindi, Panginoon, sa inyong lingkod na gagamitin mo. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po yung magsalita at sa bawat salita, Panginoon, ay yung papurihan ng pangalan mo lamang ang masabi. Kayo, Panginoon, ang maitaas magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. So, siguro po ay siguro wala na yung shockwave, ano, nung bakasyon, long weekend, ano, long weekend. Nakita ko si Mitch doon, no? So, Mitch. So, kung titignan po natin, ngayong magtatapos na naman ang buwan. Sa susunod na buwan, eleksyon. No? Sabi ng asawa ko, Daddy, isulat mo nga kung sino yung mga iboboto ko. Sabi ko, wala akong kilala sa mga tatakbo. Ano? Sa mga tatakbo. Pero hindi ko yun ang topic ko. So, titignan po natin. No? Last time ay nagsisiris po ako about living life that honors God. So, ngayong araw po na ito, hindi ko siya tutuloy. Next month ko siya tutuloy. No? Pero next month, hindi ko siya matutuloy kasi family day natin. Pero alam po ninyo, minsan, sino na dito yung nakaranas ng naalala ko yung isang napanood kong balita na kung saan nag-organ siya sa street. And then, habang tumutugtog siya, merong isang babae na lumapit. At yung babae na lumapit na yun, alam mo yung ini-disturb niya habang nag-perform yung artist. Sino nakapanood nun? Wala? Si Genesis nakapanood. So habang dinidisturb niya, tumatayo lang yung artist. Sabi niya, okay, that's fine. Then hanggang sa maya-maya ng konti, yung pagdating niya, bumagsak yung organ. Pagbagsak ng organ, ang ginawa pa ng babae, kumuha pa siya ng pera dito sa, iba meron mga performers, diba? Kumuha pa siya ng pera. And so, sabi ng nagalit yung crowd. Pero sabi niya gano'n, hayaan niya, kalimutan niya yun. Kasi baliwala naman sa akin. So ngayon, ang nangyari, pag uwi niya ng bahay, in-upload niya yung video. So alam niyo naman yung kapangyarihan ng social media, di ba? So nung in-upload niya yung video, maraming nakakita, maraming nagalit, maraming hinanap nila yung babae, yung gumawa nun. At nung hinanap nila yung babae na gumawa nun, syempre, ano pa nga ba, hindi mababash ka. Di ba mababash ka? Pero ang nakakatuwa ko is that yung bagay na nangyari dun sa organista na yun, dun sa performer na yun, is yung pala yung pag-uupisahan para magkaroon siya ng maraming oportunidad. No? Dahil sa pangyayari yun, merong mga ibang producers na nakita siya at na kung saan ay naging daan para kunin siya sa mga shows, kunin siya tumugtog sa mga iba't ibang kaganapan. So sa buhay po natin, meron isang pagkakataon na mangyayari sa atin na magbibigay sa atin ng oportunidad or something na tinatawag natin ng life-changing moment. Sino po dito yung nakaranas na ng life-changing moment niya? Ano? Minsan yung life-changing sa karera sa buhay, di ba? Sa karera natin, pupromote tayo. So, kung minsan naman sa relasyon natin, di ba? Minsan sa mga buhay natin. Minsan masakit din yung life-changing moment minsan. No? Kasi magkakaroon ka ng sakit o kaya may mangyayari sa'yo na papabago sa buhay natin. At sa oras po ito, pag-uusapan po natin na isang kwento na kung saan ay
isang bagay na nagpabago dun sa taong ito nung kanyang maranasan at makilala si Kristo. So kung bubuksan po natin yung ating mga banal na kasulatan sa libro po ng Gawa, chapter 9, verse 1 to 19. Kung meron po kayong mga Bible, buksan po ninyo yung mga Bible ninyo. Kung wala naman, sundan niyo po ako sa screen. Ito po siya. Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon, kaya lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo. So kung titignan po natin dito, no, sabi niya dito, si Saulo ay isa sa mga Pharisees, na kung saan ang kanyang trabaho ay hanapin ang mga Kristiyano noon at para ang gawin para ipapatay. Para po ipapatay. At ang sabi niya, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Alam ko ninyo ilang beses kong inulit-ulit ito na binasa. At sabi ko, ang una palang tawag sa unang mga Kristiyano noon ay the way, ang daan. No? Alam ko ninyo yung pangalang Kristiyano, yung Kristyanismo, it's a mockery. Sa totoo lang, no? It's a mockery kasi ang nagpangalan doon ay yung mga unbelievers. Yung binigay nila yung pangalan namin, Christian. So ang tawag noon sa unang mga pananampalataya ng ating Panginoong Yesus ay yung mga tao na merong gaway. Kaya kung makikita nyo si Eddie Soriano, ang pinangalan niya sa kanyang grupo ay ang dating daan. Kasi sabi niya, binabalikan niya, di ba? Sabi niya, binabalikan niya yung dating daan, yung umpisa. No? So yan po, may trivia tayo ha. Yan yung trivia natin na bago. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sunod-sunod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya roon at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Gusto kong bigyan ng punto in verse 4 and verse 5. Sino po yung inuusig ni Saulo? Ang iglesia. Tama? Yung mga mananampalataya. Ang inuusig ni Saulo dito, ang kanyang hinahabol, pinapatay, kinukundina, ay yung mga nananampalataya sa Panginoong Yesus. Yung mga kumikilala sa Kanya. Subalit nang i-confront siya ng Panginoon, ano yung sabi niya? Sino yung inuusig niya? Si Jesus. Kaya nangangahulugan lamang po nito na kapag ang isang tao ay hindi kabilang sa isang iglesia, hindi kumilala at tumanggap sa Panginoon, at isa siya sa mga persecutor, no? O kaya isa sa mga nagpapatungkol sa Panginoon, hindi po niya kalaban ng iglesia, kundi ang kalaban niya ay ang Panginoong Jesus mismo. Dahil ang hinahabol ni Saulo ay yung mga mananampalataya. Subalit, nung magpakilala sa kanya ang Panginoon, ang una niyang naging tanong, bakit mo ako inuusig? At nung tanongin ng Panginoon, ni Saulo, sino ka Panginoon? Ang sagot niya, ako si Jesus, ang inuusig. Kaya napakahirap po na maging kalaban ng isang iglesia, sapagkat ang kalaban mo ay hindi yung mga tao na nasa loob nun, kundi yung tumubos sa laman ng iglesia. Kaya kung titignan po natin, sabi niya, ako, si Jesus, ang iyong inuusig. Kaya sabi ng Panginoon, kaya minsan malinaw, pag pinagtugma-tugma mo, lalabas. Bakit sinabi ng Panginoon, huwag kang mag-iiganti? Kasi sabi niya, hayaan mo ako yung mag-iiganti. Kasi ako yung inuusig ng mga tao. Kasunod dito, sabi niya, tumayo ka't pumasok sa pusod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makita nagsasalita. Ito ba'y nakakatuwa? Hindi lang si Saulo yung naglalakad sa Damascus Road. Grupo sila.
Ang bawat isa sa kanila ay nakarinig. Narinig nila yung salita ng Panginoon. Alam nila na merong nagsalita. Si Saulo yung nag-respond dahil si Saulo yung tinatawag. Anong ibig sabihin mo? Hindi talaga lahat na nakarinig ay tinatawag. Dito ba? Bagaman nandun sila, para sa kanila tanong yun. Pero specific yung hinahanap ng Panginoon kung sino yung tao. At yun ay si Saulo. Kaya ito, sabi po niya sa verse 8, tumayo si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita. Kaya siya inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain ni uminom. So yung naranasan niya, nung magpakilala ang Panginoon sa kanya, ang unang regalo ay ano? Pagkabulag. Diba? Affliction yung ibinigay sa kanya agad-agad nung makilala niya ang Panginoon. And then verse 10, sa Damasco naman, ito, may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitaing, Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Inuutusan siya ng Panginoon, pumunta ka sa kalye tinatawag na tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, siya'y nananalangin ngayon. Alam mo, nakakatuwa itong verse na to. Alam niyo po kung bakit? Kasi si Pablo o si Saulo is currently praying. Ibig sabihin po niya, present tense. Ongoing yung kanyang pananalangin. Yet ang Panginoon, knowing na tatawagin niya si Pablo o si Saulo, hindi pa tapos manalangin si Saulo, kinakausap na ng Panginoon yung tutugon doon sa panalangin na iyon. Kaya huwag po kayong magtaka kung minsan sa atin nararanasan natin, nananalangin pa lang tayo, kumakatok tayo sa buhay. No? Kasi nandun ang Panginoon na nagbibigay ng kasagutan. Kaya ito po ang sabi niya, siyempre inutusan siya. Verse 12, sa isang pangitain, sabi niya, sa isang pangitain, sabi ng Panginoon, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya ay makakitang muli. So very specific, habang nananalangin pala si Pablo o si Saulo, meron din siyang nakikitang vision na kung saan merong isang lalaki na darating na magbabalik ng kanyang paningin. Ilang araw na siyang bulag? 3. 3 araw na siyang bulag. Verse 13, sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. So itong si Pablo is a well-known persecutor. Alam niyo po, nung binato sino yung binato? Si Esteban. Diba? Nung binato si Esteban, nandun si Pablo. Saulo pa siya noon. Sabi nga nila siya yung isa sa mga nagtabi nung damit ni Esteban. Andun siya nung pinagbabato si Esteban. Kaya sabi niya dito, kilalang kilala si Pablo bilang isang tao na talagang kapag nahuli ka niya, sigurado sa kulungan ang gusto mo. Ibig sabihin po doon, yung kanyang kapangyarihan ay absolute. At kapag sinabi niya na ikaw ay Kristiyano, kahit anong tanggi mo, ikaw ay ibukulong. Yun, sabi po niya rito sa verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon. Maganda po ito. Sapagkat pinili ko siya. Pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Itong verse 16, napakagandang statement. Sabi niya, ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa
Alam niyo po, pag naririnig ko yung pag may naririnig ako nagpipreach ng prosperity gospel, minsan gusto ko silang ibalik dyan sa verse na yan. Dahil yung pagkatawag ng Panginoon kay Pablo ay hindi para maging maganda yung buhay. No? Para maging komportable, masaya lang. Yun, parte yun. Pero ang sabi ng Panginoon, kung tinawag siya, sabi niya, ipapaunawa ko sa kanya kung ano yung dapat niyang tiisin. Yung pagkatawag. May tiisin talaga ang isang Kristiyano. Maraming tiisin ang isang Kristiyano na tumanggap sa atin. Pero sabi ko niya rito, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinato ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ko dito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinubo niya ako upang muli kang makakita at upang makuskus ka ng Espiritu Santo. Noon din nalaglag ang tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo, kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. So, titignan po natin, when he experienced the miracle of Christ, nakita niya, na kung saan sa kanyang pananalangin, nagpakita ng vision ng Panginoon. At nung nagpakita ng vision ng Panginoon, it came true as is. Alam po niyo, sabi niya, this is real. Totoo ito. At nung may balik yung kanyang paningin, ano yung uli niyang ginawa? Nagpabautismo bilang pagtanggap at pagkilala niya na siya ay nananampalataya na sa Panginoon. So yan po yung kwento. Yan po yung kwento na kung saan, kung paano nakilala ni Pablo o ni Saulo na naging Pablo ang ating Panginoon. Sa atin po, sa bawat isa sa atin, meron din tayong mga kwentong ganyan. Tama po ba? Bago tayo naging Kristiyano, ay meron din isa na nagpakilala sa atin patungkol sa ating Panginoon, Jesus. Merong isa na nangaral sa bawat isa sa atin na kung saan ay nagsabi kung ano yung gagawin natin upang tayo ay maging Kristiyano. Merong isa na nagsabi o nagbigay sa inyo ng panahon at oras upang makilala ninyo ang ating Panginoon. Meron lamang po ako 3 punto na gusto mong bigyan ng emphasis dito po sa kwento nito. Number 1, pinamagatan ko siya, wala pa lang tayo sa encountering Christ. Alam po ninyo, marami ang matagal nang mananampalataya, pero they haven't encountered Christ. Marami na ang nagsisimba, nakakilala sa Panginoon, pero they never encountered Christ. Kaya kung minsan, sasabihin natin, bakit kaya hindi ako lumalago? Bakit kaya hindi lumalago? Because in their life, hindi pa nila encounter si Jesus. Ito po yung life-changing moment ng isang taong makasalanan na makikilala niya ang Panginoon at tatanggapin niya si Jesus. Alam po ninyo, siguro kung narinig niyo na yung testimony ko, nung tanggapin ko ang Panginoon, 9 years old, batang-bata ako, nag-distribute na ako ng Bible sa school. Pag Sunday, yung lolo ko, which is a Methodist, nandun kami sa Baguio. Nandun kami sa Baguio, kaya umay ako sa Baguio. Every Sunday, nandun kami sa Baguio, nag-distribute kami ng ganitong mga Bibles. Pag may nag-request ng ibang lingwahe, pasasabutan niya ako ng yung questionnaire. Ano ko sinong gumawa nun?
Ang dami mong sinasagutan nun. Para ma-convert lang sa Bible. But then, sabi ko, for a long run, sabi ko, naglilingkod ako sa Diyos. Diba? Ginagawa ko yung kalooban niya kasi I'm distributing the Bibles. I'm sharing the gospel. I'm inviting people. Sa Methodist Church pa kami. Member ako ng choir. No? May mga kapatid. Ngayon, one day, may nag-solving sa akin. And I said, no, ayoko. Ayoko tanggapin si Kristo. What a strange response. Di ba? Ginagawa mo yung norm. No? Ginagawa mo yung dogma ng Christianism. But you really haven't accepted Christ. Andun ako every Sunday. Actually, every Saturday at 2 p.m. Magpapaalam kami noon kay Lola. Sasabihin namin, punta kami sa church. Pupunta kami ng church. Sa Sunday school kami doon. Then mag-join kami ng choir. Meron akong sariling toga noon. Toga ba tawag doon? No? I think it's a question of why. Kaya nung tinanggap ko ang Panginoon, doon ko rin naiintindihan yung sinabi ni David. Nung nagkasala siya sa Diyos, ang sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Kasi po kapag na-encounter mo si Jesus Christ, merong isang bagay kang mararamdaman. For me, na hindi mo may papaliwanag. Diba? Kaya kung doon ko nasabi that I accepted the Lord as my Savior. That's when, nasasabi ko na I encountered Christ in His own terms. So, ang unang kong punto, number 1 is this. God's grace confronts us. Ibig sabihin po nito na ang grasya ng ating Panginoon ay i-confront tayo. Siguro maririnig natin, marami sa atin, if I'm going to say, ang unang, kung minsan ang magiging unang approach, minsan natin is God loves you. Tama? God loves you. God will forgive you. God will save you. Nothing wrong. Walang mali sa sinasabi nito. But to fully understand kung ano at kung sino yung tatanggapin mo, it has to be somewhat away from confrontation. Nung nagpakilala ang Panginoon kay Saulo, hindi niya sinabi, Saulo, tumalikod ka dyan and serve me. No? Ang una niyang sinabi is that, bakit mo ako inuusin? Confrontational ang Diyos kay Pablo. He wants to point out kung ano yung mali na ginagawa ni Pablo. He wants to point out na yung ginagawa, tandaan natin si Pablo, nung inuusig niya yung mga Kristiyano, ang buong akala niya ay naglilingkod siya sa Diyos. Ang buong akala niya ay naglilingkod siya sa Diyos. Pero hindi niya alam, ang inuusig niya pala mismo ay yung inaakala niya pinaglilingkuran niya. Sa bullet number 1 ito po. Before grace feels like healing, it will often feel like being exposed. Bakit? Alam po ninyo, sa pagtanggap sa Panginoon, ano po yung unang bagay o isa sa mga critical na bagay na pagagawa sa iyo ng isa evangelista? Ano sabi niya? Repent. Diba? Repent. Kailangan makita muna ng tao
na nakikinig ng Ebanghelyo na kailangan niya si Kristo. Kailangan makita niya yung kanyang sarili na isang makasalanan at hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili. Kailangan umamin yung isang tao na siya ay makasalanan at aaminin niya sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, you confess. Iko-confess mo yung kasalanan mo sa Panginoon at saka kanya patatawarin. Minsan kulang yung naisishare. No? Kung minsan ang naisishare lang natin is about the love of God, pero hindi natin alam. Para maging totoo is you have to lead the person through repentance. Kaya sabi niya doon, it has to be exposed. Kasi sasabihin mo yung mga bagay na ginagawa mong mali. Sasabihin mo yung mga bagay na ginagawa mong masama. Aaminin mo sa sarili mo na ikaw ay isang makasalanan. Kaya bago mo maranasan yung biyaya ng grasya ng Diyos, ang mararanasan mo muna ay para kang pinuhubaran. Ini-expose sa iyo lahat, ini-expose lahat ng mali sa iyo. Ipinapakita ng Panginoon yung mga bagay na mali sa iyo. Dahil doon lamang magbubunga na ikaw ay makikita mo sa sarili mo na kailangan mo nga si Kristo. Marami po sa atin, maraming closet, no? Maraming closet. Pag tinawag natin closet, tago. May closet na nga, may bolt pa. Talagang lalim na lalim. No? May bolt na, ito pa mas lalalim sa bolt. No? May bolt na nakabolt pa sa lupa. Nakabalot na kanikala. Kaya hindi makalaya. Tandaan ko natin, before grace, it will always feels like hindi. Alam niyo, ang Panginoon, if you are, kung nagbabasa kayo ng Bible, napapansin niyo that God is always pointing out the error. Palagi niyang pinipoint out yung error bago niya sabihin kung ano yung gagawin nila para maligtas sila. No? Ito ba? Sa Number 2, God's first act of mercy toward was to stop us. Pipigilan kanya. Ano po yung familiar term na palaging sinasabi ng ating Panginoon kapag naka-encounter siya ng isang tao? Ang sabi niya, yung isang nahuli, example, yung nahuli na nangangalo niya. Diba? Nung babatuhin na siya, babatuhin na yung nangangalo niya, dinala sa harapan niya, hindi ba? At nung dinala sa harapan niya, ang sabi, Panginoon, nahuli namin ito, nangangalo niya. Ayon sa batas ni Moses, kailangan ito batuhin hanggang sa mamatay. Nagsusulat ang Panginoon sa saan? Sa lupa. Hinuhuli nila siya. And then anong sabi ng Panginoon? Kung walang kasalanan, siya yung unang bumato. So ano nangyari? Naglayasan na sila. Kasi lahat makasalanan. Kasi yung patutot na yun, yung mga lalaki na nakapalibot doon, isa rin sila sa mga gumamit. Ibig sabihin, kaakibat sila doon sa kasalanan, pero hinuhusgahan nila yung babae. So ano sumunod? Sabi ng Panginoon, asan ka na? Asan na sila? Sabi ng wala na po sila, Panginoon. Hindi rin kita, sabi niya, hindi rin kita huhusgahan o ikukundel. Pero ito yung sabi ng Panginoon, go, sin no more. Hindi niya inalis, hindi niya ibinigyan na sabi niya, no, okay lang, no. Pero sabi niya, may linaw yung kanyang utos, sige, umalis ka, pero huwag ka na. The first act of mercy of God sa buhay po natin,
kung makakilala tayo, when we are led to repentance, ay para tumigil tayo sa ginagawa natin mali na nagiging dahilan para malayo yung relasyon natin. That's the first act of mercy. Buksan po natin sa 1 chapter 4, verse 7 to 18. Kilalang-kilala po ito, no? Samaritana na nag-iigib sa tubig. Sabi niya, may isang Samaritana dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Pag Samaritana po, just for context, ito po yung mixed race. Ibig sabihin, isa akong Israelita, pero ang ginawa ko lang asawa ko na hindi Israelita. So kapag ganun po ang nangyari, yung bunga noon ay tinatawag ng mga Samaritans. Para sa kanila, marumi ang mga tao ito. Kaya sabi niya noon, kung si Jesus Christ ay nandoon at lumabas kong Samaritan woman na to, sabi niya, maaari ba akong bigyan ng mainom? Nag-iisa si Kristo noon. Sabi niya, wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Nakita niyo? Nagkaroon na po ng distinction, ano? Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sabi nga niya doon, sinabi niya yun sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kapag ang Samaritano po ay hinawakan niya yung isang bagay at hinawakan ng isang Hudyo yan, marumi yung Hudyo at kailangan niyang dumaan sa purification or cleansing ng purification para may turi siya na malinis. Kaya sa pagkakataong iyon, sinasabi ng babae, kung inabot ko sa iyo, yung tubig na to na ako yung umigib, na hinawakan ko, pinapasa ko sa iyo yung karumihan. Sabi. Kaya nagtatanong siya, bakit ka humihingi sa akin na inumin? Sabi niya sa akin, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at ibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? So kung makikita ninyo, wala siyang total understanding about spiritual concept. Kasi para sa kanya, ang naiintindihan pa rin niya is yung human first. Diba? Yung pagkauhaw niya. At sabi niya, ang balong ito ay pamana sa amin ng aming ninunusiya ko. Dito siya uminom, hindi ng kanyang mga anak at mga hayop, higit ka pa ba sa kanya? And then sabi ni Jesus Christ, ang bawat umiinom ng tubig na ito, muling mauuhaw. Ngunit, ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis, silip mo ninyo, sabi, magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So yung babae, dahil wala siyang iniisip, kundi yung bagay lamang na ikaliligay ng kanya, o ikatutuwi ng kanyang katawan, ang sagot niya, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalot muli. Nakita niyo yung response? Diba? Nakita niyo yung response? Ang ino-offer ni Jesus Christ is yung spiritual rebirth niya. Pero ang nasa isip ng babae ay yung bagay sa mundong ito, yung physical niya. Yung comfort niya. Maraming Kristiyanong ganyan. Ang vision is not really spiritual, but rather worldly. Kaya ito ang sabi ng Panginoon. Ito po, ito yung confrontation. Sabi ng Panginoon, bigyan niyo po ako, sabi ng babae. Sabi ngayon ng Panginoon, muwi ka. Isama mo yung asawa mo. Sagot ng babae, wala akong asawa. Sabi ni Jesus Christ, tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Sapagkat 5
na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinasabi. When God was offering yung spiritual rebirth niya, and then nagkaroon ng interest yung babae, sabi niya, Lord, sige na ibigay mo sa akin yan tubig na yan. The very first thing na ginawa ni Jesus Christ is to confront sin. In-expose niya muna yung babae. Ito yung buhay mo, ito yung ginagawa mo, then you must stop. Hindi ko maaaring ibigay sa iyo yung buhay kung hindi mo naman isusuko at magtatalikod sa kasalanan na nasa buhay mo. Tingnan ninyo, maraming Kristiyano, sabi ko, maraming closet. Hindi sila makawala sa closet na yun. Mabigat. Kaya minsan nagtataka, tagal mo ng Kristiyano, mabigat pa rin ang buhay mo. Bakit? Because hindi ka talaga nagkaroon ng repentance. Hindi mo pa talaga naisuko lahat. Hindi mo pa talaga na-surrender sa Diyos lahat. Kaya ganun na lamang yung drug ng kasalanan. Ngayon, ito po sabi, pangatlo, some of God's greatest kindness are disguised as confrontations. Totoo po yan. Masakit eh. Dito ba? Masakit kung minsan. Pero, masakit sabihin, sasama loob mo. Magagalit ka. Magtatampo ka. Meron pang iba, hindi na pumunta ng church. Hindi na pumunta ng church, na social media. Nung sa Bible study po namin sa San Mateo, sabi na nung si Madam, pangalan. Sabi niya, yung pastor daw nila, tinanggal. Tinanggal dahil sa pag-aalaga ng baboy. Sipin yun, napakababaw na ilan. No? Sabi nga doon, kung we are open to confrontations, ang isang Kristiyano po, kapag kinukonfront, you should be thanking the Lord. No? Kasi, you're being pointed out to your mistakes. Ang tao ayaw niya kasi nakukorek yung kanyang mistake. No? Sabi nga nung si Mia, sabi nung mama niya kahapon, study kami. Pinag-aaralan namin sa tahanang Kristiyano. Sabi niya gano'n, Pastor, yan nga kung ano po si Mia eh. Pag pinagsasabihan mo, may face daw na gano'n. Sabi niya, sabi talaga, sabi ko, napakaamo ng mukha ni Mia. Sabi ko, ay naku Pastor, sabi niya, isipin ko din when you confront, only confront, yung may pag-ibig. Kaya di ba sabi niya, kapag nagkasala ang iyong kapatid, ano mo na mong gagawin? Nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, ano mo na mong gagawin? Di ba, pupuntahan mo siya in private? Sabi ng Panginoon, puntahan mo siya in private. Ano sasabihin mo sa kanya? Sasabihin mo sa kanya yung nagawa niya? Kasalanan sa iyo. Nang sa ganun magkaayos kayo, that's confrontation. Pupuntahan mo siya at sasabihin mo, oy, i-post mo sa social media, ang pangit ko sa picture, purahin mo. Di ba? May mga gano'n. No? Nagtatampo ko sa iyo kasi bakit yun yung pinost mo? Sabi naman mo siya, yun yung maganda yung ako eh. Kaya ano, no? Ganun po, God uses, kung magkakapatid tayo sa pananampalataya, it should not be a big of an issue. Tama? Amen? Big of an issue.
Merong times sa mangyayari yun, merong times sa magaganap yun, but all in all, we should love each other as brothers and sisters. Yun yung magpapakita sa atin na tayo nga talaga ay lumalago sa pananampalataya. Sabi po niya sa pangalawa, when He confronts our sin, our false ideas, our destructive ways, it's not to shame us, but to save us. And then, sa mga panahon na tayo po ay kinakatok ng ating Panginoon sa kahit na anong kaparaanan. Tandaan po ninyo, si Saulo, kinatok ng Diyos si Ananias. Si David, kinatok niya si Propeta Nathan para i-confront sila sa kanilang mga kasalanan. It's not because gusto niya tayo mapahama, kundi gusto niya tayo iligtas. Minsan hindi naiintindihan ng maraming tao. Minsan pag iniisip ko, pinagsasabihan ako yung mamamayo ako. Pero, may tako. Dito na naman yung instructor ko sa akraman. Sabi, sa susunod, lupang ako sa likod. Kasi, ako yung napupulat, papapreno ka naman, hindi ba? Kasi, mag-ano siya. Ito na yung instructor ko sa akraman. Sabi ko, pero, sabi nga doon, it's not actually to shame us, but to save us. Ang Panginoon ko, ganun din. Kaya huwag kayong magalit kung may marinig kayo dito sa pati. No? Kasi, the purpose of it is for you to be correct. At nang sa ganon, your relationship with the Lord is always good. Pangalawang punto ko, God's grace breaks and rebuilds. No? Ang biyaya po ng Panginoon breaks you and then rebuilds you. Sisirain ka niya, pagkatapos bumubuin ka niya ulit. Bakit? Kung makita niyo po dun sa Gawa chapter 9 verse 6 to 12, anong nangyari kay Saul? Nagulat. 3 araw na hindi nakakita. Pagkatapos, kung dumating si Ananias at ipag-pray siya, dun sa ulit nakakita. Pero nabago na yung kanyang perspective. Nabago na yung kanyang mission. Nabago na yung kanyang puso. Diba? So, ano yung number one? Number one, before God uses us for His purpose, He often breaks us. He undoes our old identity, our old vision, especially our old. Hindi ka magagamit ng Panginoon kung mananatili yung dating ikaw. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag kumilala ka sa Kanya, you should be what? Born again. Dahil lahat ng bagay na meron ka, iiwan mo, kakalimutan mo, para lang sa Panginoon. Halimbawa, ano yung nating luma natin tayo? Dati tayo, palamura. Diba? Mainitin ang ulo. O sa panahon natin ngayon, ang daming matapang. Diba? Daming matapang. Daming nag-aamon ng sutungan. Diba? Kung saan-saan na lang. Konting pindot lang, nag-aamon na. Diba? That's your old identity. Kapag kinilala mo ang Panginoon, mawawala yun. Di ka na ngayon makabasa pinggan. Diba? Sobrang bait mo na. Magsampal sa'yo, sabi ko, ouch! Ganun yung magiging resulta ng, sinampal ka nito, sasampal mo. Hindi yung ibig sabihin na following nyo, kung yung nagman dyan. Ibig sabihin po nun, yung dating tayo, yung dating wala tayo, yung dating hindi natin iniisip na magagawa natin,
na mapapalampas natin, na mapapatawad natin, na makakalimutan natin, na mawawala sa ating kaisipan. Magugulat ka, nagagawa mo na. Kaya babasagin ka niya yung pagkatao mo. Ang pangalawa, yung old vision. Bakit old vision? Nung hindi tayo mananampalataya, ano ang pinaka-misyon ng tao? Bago tayo mananampalataya, ano yung pinaka-misyon ng tao? Magpayaman. Amen. Diba? Tanungin mo yung isang bata, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko mong maging doktor. Bakit? Para yumaman. Diba? Tanungin mo yung bata, bakit ka nagsusugal? Para marami ako? Pera. Pagka tumataya ng loto, para maging milyonaryo ako, pastor. Pag naging milyonaryo ako, huwag kang magkalala. Bakit? Bibilang kita, bite. Milyonaryo na bite. No? Yun yung lumang misyon. Hindi ba? Bakit ka nagpapagal? Bakit ka nagpapakahirap? Bakit ka nagtatapos? Kasi gusto mong yumaman. Amen? Gusto mong maranasan yung mga bagay na hindi-enjoy ng iba. Walang masama po doon. Magpakapagod ka, magtiyaga ka, magsipag ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Pero, yung mission mo nung panahon na iyon, ang mission mo lang ay yumaman. Naalala ko po yung isang kasama ko sa trabaho, ang sabi niya sa akin, sinabayan ko siya sa overtime. Tataka ko sa kanya, pag-ibo, open overtime kami, Sunday ng gabi. Sabi ko sa kanya, parang umuwi ka pa ba? Sabi ko, hindi ako umuwi. Ano oras? 8 to 8 ako dito. Ay, 8 to 12 ako. Alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng tanghali. Sabi ko, grabe yung ano mo. Sabi ko, grabe yung trabaho mo. Sinubukan ko eh. Nagkasakit ako. Hindi ko na inulit. Sabi ko gano'n. Gano'n ba? Sabi ko, sige. Sabi ko, subukan ka kitang sabayan. So, sinabayan ko siya ng Sunday para meron akong kausap. And then, habang kausap ko siya, sabi ko, taga-saan ka ba? Mas bakit? Bakit ano? Bakit? Parang may asawa ka ba? May pamilya ka ba? Sabi ko, wala. Binata ako. Sabi ko, bakit gano'n na lang kung magtrabaho ka? Bakit gano'n na lang kung ano ka? Alam mo sabi niya? Sa probinsya kasi namin, namaliit kasi ako dun. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako uuwi na hindi ako mayaman. Yun ang motivation. Yun yung sinasabi niya sa sarili niya, kaya gano'n na lamang yung push niya. Hindi siya nakakasakit. Kaya yun ang pag-alpising na nakasakit. O, trinay ko lang 2 beses, nagkasakit ako. Yun yung motivation niya. So, titignan natin, ang tao, gano'n ang mindset. No? Gano'n ang mindset. Pag yumaman ka, sabi nga nila, pag pumunta ka daw ng reunion, payabangan eh. Di ba? Kaya pag pupunta ko ng reunion, magsasando lang ako short. Tapos pag tinanong ako, anong trabaho mo? Janitor ako eh. Janitor. Nalala ko yung mga anak ko to. Paano ba trabaho mo? Sabi niyo, janitor, ayaw nila sabihin. Tinigilin nila. Sabi ko, ano? No? Alam po ninyo, minsan, pag habang nandun ka pa sa lumang pagkatao mo, iyon ang mission mo sa buhay. Magpayaman, magyabang, magpakilala, lahat ng bagay. Subalit kung nakakilala ka na sa Panginoon, babasagin niya sa iyo. At pag binasag niya sa iyo yan, magbabago yung mission mo. Malalaman mo at maunawaan mo ngayon kung ano yung dahilan ng pagkatawag sa iyo. Kung sabi niya, our old pride. Naku, nakakatakot yung pride niya. Sino pa po dito yung meron pride? Siyempre wala nga amin. Diba? Siyempre wala nga amin. Wala nga amin. Pero lahat tayo meron pride. Amen? Lahat tayo meron pride. Kahit ako, magbitama na ako, magsisinitan ako. Kasabay-sabay mo. Lalo pag nasa expressway ka, tapos nandun ka sa fast lane, naalala ko yun, yung van eh. May sinusundan ako mabagal, nasa fast lane ako. Nasa fast lane din siya. Hindi ako makasingit sa kanan. Ngayon itong van, pinasher ako ng pinasher. Sabi ko, ano to? Sabi ko. Lumilid ako gano'n.
Tapos umabante siya. Di nakita niya may sinusunod na umabagal. Ngayon, bibilisan niya sana. Kaya ako, nagkasala ako. Hindi na ako bilisan. Sinabayan ko rin siya, bahala ka. Natiis tayo yung dalawa dito. Nasa slow lane na ako. Sabi ko, yun yung pride, Ayaw mo matalo. Ayaw mo maangasan. Ayaw mo malamangan. Kahit naman, hindi naman nakakasira ng pagka-lalaki. No? Ganun po. Iaalisin mo na yung mga bagay na yun. Babasagin sa iyo ng Diyos yun. Saka kanyang muling mumole bilang isang bagay. Pag na-encounter mo si Jesus Christ, pag na-encounter mo ang Panginoon, mararanasan. Sabi ko niya rito, don't fear the seasons of brokenness. Sa mga panahon, nababasagin ka ng Panginoon, sisirain na yung pag-asa mo. Dudurugin niya yung mga pangako na pinangahawakan mo. Huwag kang matakot. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Manatili kang umangon. Kasi yun yung time na kung saan masusubok at makikita naman kung hanggang saan yung pananampalataya. Ito sabi niya, sa gawa, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko. Lahat po tayo na kumilala, tumanggap, sumuko sa Panginoon ay pinili ng Diyos. Walang aksidente sa iyo. Walang aksidente. Pinili kayo ng Panginoon. Subalit, ang kailangan lang natin maintindihan na ang Panginoon mismo ang magbibigay sa bawat isa ng tigisin niya. Hindi ka mabubuo ng Panginoon. Sabi nila, bakit? Sa trabaho ko, sa experience ko sa trabaho, yung mga galing probinsya, ang tiyaga sa trabaho, napakatyaga nila sa trabaho, talagang hindi mo sila mapapantayan. Pero yung mga laki sa magandang pamilya, hindi natin provided sila, may provided sila. Talagang ubus biyaya. Kung hindi sila makapag-ipon, hindi sila makapag-ipon. Kasi may mga kasama ako, pupunta lang ng sa may Mindoro. Puerto Galera, mag-iinuman, babalik na naman ng Lunes, mag-duty. Wala silang, wala sila. Pero makita mo yung nagtitipid doon, magkakasama kami na dito. Magkakasama kami nagtitipid doon. Magkakasama kami naging merienda ng biscuit, yung mga bata. Sa labas. Habang sila nag-Starbucks, kami yung biscuit yung kinakain kami. Yung una ko nakatingin ng Starbucks, tingin pa ng manager ko. Anong gusto mo? Kain. Ano dyan, boss? Sabi ko, kung ano yung doon, no? Sabi ko gano'n, pag upo gano'n, sabi ko, magkakasama kami. Kasama yung sabi kami nagtitipid. Meron kami tiisip. Nagtitiis kami, nagtsatsaga kami. No? Yung mga maayos ang buhay, sila yung palapsin, sila yung pasaway, sila yung mga palaging late, di ba? Walang disiplina. Bakit? Kasi meron sila. Sa ating mga Kristiyano, para mahubog yung ating pagkatao, dadaan ka ng Panginoon sa maraming tinisip. Kasi ang huhubugin niya sa iyo, yung pagkatao mo na kapag tumayo ka balang araw, ay asin ka at liwanag sa mata ng mga. Kaya sabi ng Panginoon dito, tuwa ako sa sinasabi ng Panginoon dito, papaunawa ko sa Kanya ang lahat ng dapat ng isip. Kaya nalulungkot ako minsan, dahil may mga Kristiyano kapag nagkaroon ng tiisin, no? Pag nagkaroon ng maraming tiisin, parang isinumpa sila ng Diyos. Pero hindi nila alam
dapat naiintindihan ng bawat isa na dadaanan niya yung bagay. Ito po sabi niya, God is often stripping away what is temporary so He can build something eternal. Inaalis ng Diyos sa buhay mo yung mga bagay na pansamantala. Nang sa ganon, mabuo ka niya para sa walang hanggan. Ito masakit. No, ito yung masakit. So inaalis ng Panginoon yung mga bagay na temporary. Anong ginagawa ng maraming Kristiyano? Hinahabol yung inaalis. Binabalik-balikan yung inaalis. Kaya ano sabi ng Panginoon? Tama yung sabi ng Panginoon. Para silang baboy. At pagkatapos mong paliguan, hugasan, linisin, babalik lang ulit sila doon sa putik kung saan sila inaalis. So remember yung mga kapatid. God is often stripping away yung mga bagay na temporary para mabuhay sa iyo. Not unless you learn to let that go, then yun ka magagamit na. Letter C. Last po ito. God's grace sends us out. Sa Gawa chapter 9 verse 13 to 19, kung babasahin po ninyo ang sabi ng Panginoon doon isa, ihakaya ko siya, gagamitin ko siya. Ang sabi niya ito, number 1 point, God's grace never stops at saving us. Maraming Kristiyano dyan tumigil. It sends us always on a mission. Meron po tayong misyon sa buhay natin. Meron tayong misyon kung bakit tayo tinawag. Maging si Kristo nung nagpunta rito, meron siyang misyon. And it's a direct replicate na dapat natin gagawin. Ano sabi po niya? Number 2, our entire life should pivot around a new purpose. Dapat makita mo kung ano yung bago mong purpose. Ano yung purpose na yun? To be a witness to the one who called. Yun yung bago mong purpose. Yun yung bago mong dahilan. Yun yung bago mong pinagkakabalan. Yun yung bago mong puso. No? Kaya nga sinabi ng Panginoon, pinili ko siya dahil gagamitin ko siya. Sabi niya dito sa Efeso chapter 1 verse 8, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Take note po, ang sabi niya doon, ang hiling ni Pablo sa mga taga-Efeso, sabi niya, maliwanagan nawa ng Diyos ang inyong mga isip nang malaman ninyo kung ano yung dapat ninyong inaasahan sa mga yung rason ng inyong pagkatawag. Maraming Kristiyanos talaga pag naligtas na, okay na eh. Okay na siya. Wala nang pakialam. Pastor, masaya na, basta tumadalo rin. Diba? Ganun. Pero kung mauunawaan ng bawat Kristiyano kung ano yung rason kung bakit siya tinawagan, pag-iwalag sa kanya, mag-iiba yung perspective. Mag-iiba yung plano, mag-iiba yung plano. Kami po yan dito. When God opens our eyes spiritually, it's so we can see the world through His heart and go where He sends us. Ibig kong sabihin ito, yung vision mo ay align sa vision ng Panginoon. Yung mission mo is aligned doon sa mission ng Diyos. Bakit? Kasi you are no longer looking sa lente mo
kundi sa lente ng Panginoon. Yun yung nagbibigay ng malaking drive sa isang tumanggap sa Panginoon. Because he no longer sees yung worldly vision niya to be the vision of God. Sabi po niya rito, ito, God's grace sent us out. Why? A true encounter with Christ will always lead to true engagement with Christ's mission. Ang totoo, kung na-encounter mo ng totoo si Kristo, meron kang engagement sa mission. Kasi maiintindihan mo at mauunawaan mo kung ano yung rason ng pagkatao. Not lacking, not only, kundi nandun yung puso sa gawain. Kami Kristyano, ito po, minsan, kalungkot man, pero yan yung minsan na nawawala. Nauubos yan yung bakit ito. Siguro parang ng kalaban yun para mas dumami yung kakampi niya, yung pandaray. Pero if you have encountered Christ, truthfully, meron kang puso sa Diyos. So, ito po yung tatlong punto gusto kong bigyan. Number one, God confronts us not to crush us, but to save us. Kino-confront tayo ng Panginoon, hindi para sirain, ipahiya, kundi para iligtas. Binabasag tayo ng Diyos, hindi para sirain. God breaks us, not to destroy us, para i-rebuild tayo, buuin yung bago natin pagkatao. And then God sends us not to burden us. Hindi bigatin dapat ang misyon eh. No? Hindi bigatin yung gawain ng Panginoon. But rather, to be a blessing sa iba. Tayo ay nagiging blessing sa iba. Ito po magwawakas. Encountering Christ. Final verse po natin sa Jeremiah chapter 18 verse 4. Sabi po niya, kapag ang ginagawa niyang palayog ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at pinuhugisan ng panibago. Remember niyo, tandaan niyo po yung bago. Kapag ginagawa niyang ano yung palayog, kayo yun, tayo yun, ay nasira, hinahalo niyang muli yung putik at pinuhugisan ng panibago. Ibig sabihin ko noon, pag nasira, i-melt niya, masakit ko. Proseso. Dadaan ka ulit sa proseso. Dadaan ka ulit sa pagbuo, pagpulma, bago maging isang magandang palayo muli. Kaya sa ating po mga kapatid, ang tanong ko lang, one final question to each and everyone, na-encounter na po ba natin talaga sa Kristo? Have we encountered Christ in our life na masasabi natin na Lord, talagang na-encounter kita at yung mga bagay na ito na pag-usapan natin is somewhat nararanasan mo. Somewhat meron sa iyo. Somewhat naiintindihan. Kung hindi pa po ninyo ito nararanasan at hindi po ito na-experience, what I would ask is for you to pray. Pray ka. Seek the Lord. Hanapin mo siya. Because God is always knocking. Sa panahon pa lang ito, God is already knocking. Kumakatok ng Panginoon. Ang kailangan mo lang is to respond. 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 Sana po meron tayong natutunan. Samahan niyo po kasi may click panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos. Alam po namin, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay inyong pinili. Binigyan ng pagkakataon, Panginoon, na maging bahagi ng inyong kawan. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na maranasan ka namin, Panginoon. Makita namin, O Diyos, ang iyong biyaya. At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kami na sumunod, magbigay ng pagkisyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus.